Magandang araw mga bata. Sa araw na ito ay may bago tayong aralin sa Filipino 5, Quarter 2, Week 5 na may paksang mahalagang pangyayari sa nabasang taalarawan at talambuhay. Pagsulat ng may wastong baybay, banta sa idiniktang talata. Sa araling ito ay pag-aaralan natin ang pagbibigay ng mga makahalagang pangyayari sa nabasang tala-arawan at talambuhay. Tala-arawan. Ito ay tinatawag na journal or diary sa Ingles. Ito ay galing sa salitang tala at araw. Ang kinaikling salita ng pagtatala ng mga pangyayari. Ito ay naglalaman ng mga karanasan ng isang tao. Maaari itong maging mahabang salaysay ng lahat ng nangyari sa buong araw. Maaari ring ilarawan ang iyong mga nararamdaman o naiisip habang nagaganap ang mga bagay nito. Kapag binabalikan ng mga pahina ng isang tala-arawan, muling nagbabalik ang mga mahalagang alaala sa ating buhay. Talambuhay. Ito ay isang anyo ng panitikan na nagsasaad ng kasaysayan ng buhay ng isang tao. Dito mo rin malalaman ang buhay ng isang tao mula pagkabata hanggang kamatayan. Narito ang mga dapat tandaan upang mapadali ang pagsulat ng napakinggang talata. Unang pagbasa, isulat ang mga salita. Ikalawang pagbasa, tingnan kung tama ang naisulat. Idagdag ang mga nawawalang salita at palitan ang mga maling salita. Ikatlong pagbasa, tingnan kung tama ang mga bantas. Basahin at unawain ang tala-arawan. Marso 12, 2015. Alas 5 ng umaga ako nakarating sa pila. Pangatlo ako kaya maaga akong nakapagsimula ng biyahe. Magkapatid na estudyante ang una kong inihatid sa paaralan. Pagbaba nila, mayroon namang sumakay papunta sa palengke. Tuloy-tuloy ang biyahe dahil maraming pasahero. Halos lahat sila ay mga mag-aaral na may dalang malalaking bag. Ang ibang mga bata ay inihahatid pa ng kanilang mga magulang. Nagpatuloy ito hanggang alas 8. Wala nang masyadong pasahero dahil nagsipasok na sa paaralan o sa trabaho ang lahat. Mahaba na rin ang pila ng tricycle kapag ganitong oras, kaya matumal na ang biyahe. Umuwi muna ako upang mananghalian kasama ang mga bata at palitan ang puntidong ilaw sa kusina. Naihatid ko rin ang kapitbahay namin si Aling Teray patungo sa ospital. May sakit yata ang kanyang puso. Napakasikip ng kalsada pagsapit ng alas 5 ng hapon. Marami sanang pasahero, subalit punong-puno rin ang sasakyan ng mga kalye. Kaya mabagal pa rin ang biyahe. Mabuti na lang at may malulusot ang mga iskinita na hindi kayang daanan ng mga kotse o jeep. Naisakay ko ang mga anak ni Mang Teban, kaya humimpil muna ako sa kanilang tindahan upang doon maghapunan. Sandali lamang akong nagpahinga dahil kailangan ko ring bumalik agad sa biyahe. Uwian naman ng mga nagtatrabaho ang hinahabol ko. Doon ako nag-aabang sa sakayan ng jeep. Maraming pasahero na ayaw nang maglakad kapag ganitong oras. Alas 10 ng gabi na ako nakauwi. Tulog na ang mag-ina ko pagdating ko. Nakakapagod ang biyahe. Pero kinakaya ko pa rin. Mabuti na nga lamang at maraming pasahero dahil tuloy-tuloy ang kita. May panahon din kasing ang hanap buhay namin
kapag bakasyon at walang mga estudyante. Mahina ang kita. Iniisip ko na lang na ginagawa ko ito para sa aking mag-ina. Sila ang nagbibigay sa akin ng lakas. Magpapahinga lamang ako ngayong gabi. Bukas, magbabiyahe ako muli. Gawain sa pagkatuto bilang isa. Sagutin ang mga sumusunod na tanong tungkol sa nabasang talarawan. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Unang bilang, ano-ano ang mga ginawa ni Mang Ernie sa buong maghapon? Ikalawa, anong katangian ang taglay ni Mang Ernie? Ikatlo, bilang isang anak, paano mo masusuklian ang pagsisikap ng iyong magulang upang ikaw ay mabigyan ng maayos na buhay? I-pause ang video upang bigyan daan ng iyong pagsagot. Tayo ay magwasto. Sa unang bilang, ang isinagot mo ba ay si Mang Ernie ay namasada buong maghapon? Kung ganon, ang iyong sagot ay tama. Sa ikalawa, si Mang Ernie ay masipag, matiisin at matyaga. Ikatlo, bilang isang anak, ako ay magiging masunurin sa aking magulang, mag-aaral ng mabuti, magiging magalang sa lahat ng oras at tutulong sa gawaing bahay. Yan ay mga halimbawa lamang ng sagot sa ikatlong bilang. Gawain sa pagkatuto bilang dalawa. Piliin ang letra ng tamang sagot tungkol sa mahalagang pangyayari sa buong maghapon ni Mang Ernie. Unang bilang, tungkol saan ang iyong binasa? A. Pagtaas ng presyo ng gasolina. B. Ang buhay ng ilang mamamayan. C. Iba't ibang pasahero ng tricycle. D. Isang araw sa buhay ng isang tsoper. I-pause ang video upang bigyan daan ng iyong pagsagot. Ikalawa, bakit kaunti lamang ang pasahero ni Mang Ernie kapag tanghali? A. Sumasakay sila sa jeep o bus. B. Nakapasok na sila sa eskwela o sa trabaho. C. Walang pasok ang mga estudyante kapag tanghali. At D. Ayaw sumakay ng mga pasahero kay Mang Ernie. I-pause ang video upang bigyan daan ng iyong pagsagot. Ikatlo, bakit sinabi ni Mang Ernie na may panahon ang kanilang hanapbuhay? A. May mga araw na malamig at may mga araw na mainit. B. May mga buwan na hindi magaling magmaneho ng tricycle. C. May mga araw na malakas ang kita at may mga araw na mahina ang kita. D. May mga araw na nasisiraan ng tricycle si Mang Ernie. Tayo ay magwasto. Sa unang bilang, ang tamang sagot ay very good. D. Isang araw sa buhay ng isang tsoper. Sa ikalawang bilang, ang tamang sagot ay very good. B. Nakapasok na sila sa eskwela o sa trabaho. Ikatlong bilang, ang tamang sagot ay very good. C. May mga araw na malakas ang kita at may mga araw na mahina ang kita. Gawain sa pagkatuto bilang 3. Buuin ang sumusunod na pangungusap. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Unang bilang, nang mabasa ko ito, naramdaman ko na blank. Ikalawa, naisip ko na blank. Ikatlo, sa tekstong ito, nagustuhan ko ang blank. Tayo ay magwasto. Narito ang mga halimbawang sagot.
Unang bilang, nang mabasa ko ito, naramdaman ko na si Mang Erning ay nagtsatsaga sa pagbabiyahe para sa kanyang pamilya. Ikalawa, naisip ko na ang magulang ay gagawin ng lahat para sa kanyang pamilya. Ikatlo, sa tekstong ito, nagustuhan ko ang pagpapakita ng tiyaga ng magulang para sa kanyang pamilya. Kung may iba kang kasagutan, ipasa mo ito sa ating Google Classroom upang aking maiwasto. Gawain sa pagkatuto bilang 4. Itala ang mga gawain mo sa buong isang linggo. Lagyan nito ng petsa o kung kailan mo ito ginagawa. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Gawain sa pagkatuto bilang 5. Humingi ng tulong sa iyong kasama sa bahay. Ipabasa ng 3 beses ang sumusunod na talata. Isulat ng may wastong baybay, bantas ang idiniktang talata. Sundin ang mga dapat tandaan sa pagsulat sa napakinggang talata. Gawin sa iyong kwaderno. Pakinggan ang talata na aking ididikta. Alas 10 ng gabi na ako nakauwi. Tulog na ang mag-iina ko pagdating ko. Nakapapagod ang biyahe, pero kakayanin. Mabuti na nga ang maraming pasahero dahil tuloy-tuloy ang kita. May panahon din kasi ang hanap buhay namin. Kapag bakasyon at walang mga estudyante, mahina rin ang kita. Iniisip ko na lamang na ginagawa ko ito para sa aking mag-iina. Sila ang nagbibigay sa akin ng lakas. Magpapahinga lamang ako ngayong gabi, bukas magbabiyahe ako muli. I-pause ang video upang bigyan daan ng iyong pagsagot. Tayo ay magwasto. Ganito ba ang pagkakasulat ng iyong talata? Iwasto mo ang bantas at baybay ng mga salita. Kung ganon, ikaw ay tama. Binabati kita. Gawain sa pagkatuto bilang 6. Isulat ang mahalagang pangyayari sa kwentong Tia Patron, Bayani ng Jaro sa pahinang bilang 11. Isulat ang tamang bantas at baybay ng mga salita. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Narito ang rubric sa pagsulat ng talata. Gawain sa pagkatuto bilang 7. Unan ang patlang, isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Linggo-linggo ay pinagagawa kami ng aming guro ng blank. Dito ay naaalala ko ang mga pangyayari sa aking buhay sa loob ng isang linggo. Nilalagyan ko ito ng petsa upang hindi ko makalimutan ang araw kung kailan ito nangyari. I-pause ang video upang bigyang daan ang iyong pagsagot. Tayo ay magwasto. Ang tamang sagot ay tala-arawan. At dyan nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito. Sana'y marami kang natutunan. Please click on like, share, and subscribe button. Also the notification bell so you won't miss any of my videos. Thank you!